Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, inanayahan ko po ang lahat na tumayo. Sige po. At kahit po na medyo masama po yung panahon sa labas, naniniwala po ako na yung mga puso po ng bawat isa sa atin ay nag-uumapaw sa galak at tuwa na sama-sama po tayo na nasa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen? Sige po, kaya sama-sama po nating ihanda ang ating mga puso, ang ating mga kalakasan, at sama-sama po nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Amen. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong maipapantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong maipapantay. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat
labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galan. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis sa galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galan. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy kaming lalapit sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy namin hahanapin ang iyong presensya. Hallelujah! Ito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagin ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang.
sa buhay ko'y kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad. Hallelujah. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. 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 Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na ikaw lang ang aming itatanghal. Hallelujah. Dahil sa'yo lang namin matatagpuan ang pagmamahal na walang katulad. Mga pangako na tunay at panghabang buhay. Sa'yo lang, Panginoon, may katapatan na hindi nagmamaliw. At Panginoon, pupurihin ka namin, itatanghal ka namin. Dahil ikaw ang aming Panginoon na dakila. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat.
Kaya naman, Panginoon, patuloy mo pong puspusin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Patuloy naming maranasan ang iyong presensya sa araw na ito, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na maghari sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, patuloy naming ibinabalik sa iyo ang mataas na papuri, na pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, napakabuti ng Diyos. Amen po. Parang yung English, yung alam natin. All the time, and God is good. Praise the Lord dahil kahit yung pagsoong natin doon sa ulan, alam natin na magmula pa noong mga nakahang araw ay panay na ang ulan. Pero hindi po ito nakaadlang para tayo ay magsama-sama sa umagang ito. Amen. So meron po tayong katapangan na nagmumula sa Panginoon para suongin po natin yung baha, kung may baha doon sa area ninyo, yung malakas na ulan, malakas na hangin, di ba? Matraffic na daan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa katapangan na ibinibigay ng Panginoon, nandito tayo sa umagang ito. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Before we come to the preaching of God's Word this morning, sad to tell us na isinugod po si Ate Panchang doon sa hospital. Kasi po nakakaranas po siya ng pananakit ng kanyang tiyan. Kaya sa oras po na ito, hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ay yumuko at tayo po ay patuloy na dumalangin sa Panginoon para sa kanyang kagalingan. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami dahil hindi lang ikaw napakabuti sa amin, ikaw pa ang aming dakilang manggagamot. Kaya sa oras po na ito, Panginoon Lord, inilalapit po namin, Panginoon, si Nanay Panchang sa iyo. Lord, alam mo ang kanyang kalalagayan sa oras na ito. Lord, hindi po lingid sa iyo ang kanyang karamdaman, Panginoon Lord. Father, nothing is too difficult for you. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, kaya sa oras po na ito, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Lord, hawakan mo po ang bahagi ng katawan ng aming pong kapatid na ito, O Diyos. At ipagkaloob po ninyo ng kagalingan sa Kanya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Panginoon, Lord, kami ay naniniwala, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang magpapagaling sa Kanya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen at amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. So isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Nabati na ba natin ang bawat isa? Sige po, pag hindi pa po, yung nasa kanan po ninyo, batiin nyo ng good morning. Yung nandun sa kaliwa ninyo, batiin nyo ng good morning. Di ba? Yan. Praise the Lord. Napakahalaga, napakabuti, napakainam, na alam po natin kung sino ang nasa ating mga tabi. Praise the Lord. So, God's message today is be courageous. Nandun pa rin po tayo sa preaching series na
courage po. So God's message today is be courageous. Kung nung nakaraan ay yung mensahe ay take courage, parehas lang yata yung meaning, Okay. But bago po tayo dumako sa ating mensahe sa umagang ito, Lord, tayo po ay muling yumuko, pagkatiwala natin sa Panginoon yung ating pakikinig ng kanyang mga salita. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inayaan po ninyo kami na sa oras po na ito ay makapakinig po kami ng iyong mga salita. Lord, turuan niyo po kami. Ikaw po ang mangusap, Panginoon. Ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Hindi lamang po yung mga nandito, maging po yung mga kapatiran po namin na nakikinig sa kanilang mga tahanan. Lord, pagpalain mo ang iyong lingkod, ikaw ang kumilos, Panginoon, sa kanyang buhay at ikaw ang maluwalhati sa aming pong kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen at Amen. So again, ang ating mensahe po is be courageous. At ito ay makikita po natin sa Acts chapter 24. Okay, praise the Lord. So to be courageous, okay, gusto ko pong bigyan natin ng meaning yung what it means to be courageous. Okay. What it means to be courageous. Okay, to be courageous means you are able to act in spite of feeling fearful. And being more courageous will help you respond appropriately. So yan po yung maiksing definition na courageous. Na makikita po natin na naka-incline po siya doon sa mensahe natin ngayong umaga. To be courageous means you are able to act in spite of feeling fearful, and being more courageous will help you respond appropriately. So ang kalooban ng Panginoon sa atin na hindi lang basta maging matapang, kundi mas lalong maging matapang. Okay. Lalo tayong tumatapang. Okay, ang sentro, okay, ang pinag-aaralan po natin ngayong umaga regarding courage is the life of Apostle Paul. Yung katapangan na ipinakita po ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod dahil po sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, bawat isa po sa atin, alam po natin kung paano po na-encounter po ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Hesukristo. All of us knew how Apostle Paul encountered ang ating Panginoong Hesukristo, di po ba? In his way to Damascus. And that encounter gave Apostle Paul yung talagang yung encounter na yan talagang binago. Nakita natin yung talagang pagbabago. Magkaroon ng talagang hindi siya 360 degrees turning, but it's a 180 turning sa buhay po ni Apostol Pablo. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa chapter 16 ng Matthew, sabi niya, whoever wants to be my disciples, sabi niya sa Matthew chapter 16 verse 24, Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. Okay? From that time forth, makita po natin na ang ating kapatid na si Pablo, okay, ay talagang ito na yung alam natin na it really takes courage. Okay, yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, na kapag tayo ang makarinig doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kanya sa mga disipulo, kaya nga pag nangungusap ang ating Panginoong Hesukristo sa mga disipulo niya, yung iba because of the things na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na parang nagbibigay ng parang sa kanila, yung parang napapaisip sila ng dalawang beses o talagang napapaisip sila kung ano nga ba ang cost of following Christ, di po ba? Talagang napapaisip. Yung iba nga makikita natin na talagang
hindi na sila nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Dahil doon sa parang mahirap yatang sumunod. Kagaya ng nakita natin sa Matthew chapter 16 verse 24, sabi niya sa mga disipulo, sa mga sumusunod sa kanya, sabi niya, if you want to follow me, whoever wants to be my disciples must deny yourselves, take up your cross and follow me. Okay? Alam natin na marami tayong nais gusto. Sa mundong ibabaw na ito, marami tayong gustong gawin para sa ating mga sarili. Okay? At marami tayong dapat isakripisyo sa ating pagsunod sa Panginoon. And it really take courage. Pero sa buhay ni Apostol Pablo, alam niya na ito yung mga mangyayari sa kanya. But sabi nga ng kanta, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Amen po ba? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Yun po yung makita natin na nangyari po sa buhay ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang buhay at ang example ni Apostol Pablo will keep challenging us to be more courageous. Even now, as we witness him, exemplified his courage before Governor Felix. Kasi yung ating punto na pag-uusapan natin ngayon ay yung kanyang katapangan na ipinakita nung nasa harapan po siya ni Governor Felix. Na kung saan ay makikita po natin ito sa chapter 24, beginning chapter 24 po. But kinuha ko lang po yung alam ko na magbigay po sa atin ng higit na encouragement. Sa chapter 24, beginning from verse 14 hanggang 16. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Acts chapter 24, beginning from verse 14 hanggang 16. So ganito po yung ating mababasa. Kung may Bible po kayo, buksan niyo po yung Bible. Amen po. Kung mas gusto niyo po diyan sa screen, then let us all together read the Word of God. In verse 4, however, I admit that I worship the God of our ancestors as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that is in accordance with the law and that is written in the prophets. And I have the same hope in God as these men themselves have, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. Ito po yung statement ni Apostol Pablo before Governor Felix. As we go along, there are also verses taken from chapter 24 as references. So hindi lang po ito, yan lang po yung aking dinisplay. Pero may mga verses pa tayo na makukuha from chapter 24 na magiging references po natin. But before we enter into that court scene with Governor Felix, tignan po natin yung isang posibleng masakit na katotohanan na buong tapang, na makikita po natin na buong tapang din na hinarap ni Apostol Pablo. Sabi ko, posibleng katotohanan. Okay? Naniniwala ako that Apostle Paul had developed a good relationship with the high priest. Naniniwala ako na si Apostol Pablo po ay nakapag-develop po siya ng magandang relasyon with the high priest and the members of the religious community, especially the Pharisees. Why? Because he himself was a former Pharisee. Diba? Alam natin na si Apostol Pablo, bago siya maging Apostol Pablo, nung siya ay si Saul pa, siya ay isa ng Pariseo. Di po ba? Siya ay isa ng Pariseo. Becoming a Pharisee is no joke. Hindi po basta-basta yung pagiging isang Pariseo. Di po ba? Kapag miyembro ka ng isang ng Pharisee, itong religious organization na ito, hindi basta-basta ang maging miyembro ng isang ng this organization.
Maaring lahat ng suporta at atensyon ay binigay sa kanya noong siya ay nag-aaral sa pamamagitan ni Gamaliel. Amen. Di ba? Kung iisipin natin, para siyang pinag-aral sa isang exclusive na school. No, kung iisipin po natin, si Saul po, okay, ay para siyang pinag-aral ng mga Pariseo, okay, this religious organization, sa isang exclusive na school. So it is possible that he developed an intimate relationship and became a real family to some of them. Okay, it really hurts him to sacrifice that relationship. Masakit, dahil sa katotohanan na ito, posibleng katotohanan na ito, masakit para kay Apostol Pablo na makita na isinasakripisyo po niya yung relasyon na ito. Okay. It takes something, because it takes something to confront people near and dear to you. Amen po ba? It takes something to confront people near and dear to you. Di ba napakasakit kapag yung mga mamahal natin sa buhay talagang kakaroon tayo ng hidwaan, di po ba? Ang sakit nun. And also the fact that even Paul went to meet the high priest. Personally, when he asked for a letter, alam natin na noong pumunta po si Saul doon sa Damascus, pumunta siya personally kay high priest. Di po ba? Pumunta siya doon sa high priest. Makikita po natin doon sa Acts chapter 9 verse 1 to 2. Ano ang makikita natin doon? Sasabi niya, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest. Sabi niya doon sa chapter 9 ng verse 1, and asked him for a letter to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoner to Jerusalem. So makikita po natin dito yung special na connection, special na relationship ni Saul sa mga Pariseo, sa mga religious leaders, Kung sa mafia, si Paul na dating Saul ay parang assassin nila. Di ba? Parang assassin nila si Saul. So he was an important part of the organization. Si Apostol Pablo ay mahalaga po na bahagi ng organization ng mga taong ito. And it is really sad to see established relationship broken. Pero ito yung masakit na katotohanan eh. Di ba? Ito yung masakit na katotohanan. Your best friend today will be your worst enemy tomorrow. Your best friend today will be your worst enemy tomorrow. I hope wala kayong best friend noon na persecutor na ninyo ngayon. Sino dito yung may best friend noon na ngayon ay persecutor na nila? Dahil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pero kung mayroon man sa atin, be courageous. Katulad din ni Apostol Pablo, ang marami sa atin. Some of us need to sacrifice our relationship with our loved ones, di po ba? Marami po sa atin, sinasakripisyo po natin yung relasyon po natin sa mga mahal natin sa buhay, at mga kaibigan, for the sake of trusting Jesus, our Savior and Lord. You need courage to keep on. Kailangan mo ng malakas na loob para magpatuloy, So much so that even as you continue to testify about Christ to win them, still, ang masakit doon, sa patuloy mong paghihikayat sa kanila para maniwala sa ating Panginoong Jesucristo, still, they would not listen. Ayaw po nilang makinig. But reject you. Worse is, they persecute you. Okay. So you need to be more courageous. Ito yung isang bagay na makikita natin din na kinakaharap ni Apostol Pablo. Okay. Na matcha-challenge po tayo kung paano po niya ito hinarap. Okay.
So ipinakita po natin yung kanyang hindi basta-basta itong mga tao na kakaharapin po niya sa harap ni Governor Felix sa hindi basta mga tao na parang lang. So we establish a possible truth dito na meron siyang special na relationship with these people. At ito yung mahirap. Ito yung mahirap na pinagdadaanan ni Apostol Pablo. Di po ba? Amen po ba? Ito yung isang mahirap na pinagdadaanan ni Apostol Pablo habang nandun po siya sa harapan ni Governor Felix. At nandun yung mga tao, sa kabila nandun yung mga tao na dati na niyang mga kasama, dati nang mayroon siyang special relationship with them. Okay? Kagaya nga ng nasabi natin, isa siyang Pariseo. At ang pagiging Pariseo ay hindi basta-basta, di po ba? You need to establish a good relationship, an intimate relationship with this group. Di ba? Isipin natin, yung dating magkaibigan, nandun sila sa isang korte at nagbabangayan. And it really takes courage for us to face that situation, para nandun tayo sa tagpong iyon. So what happened to Paul will happen to anyone who truly received Christ as his personal Savior and Lord. Kung ano po yung nangyari kay Apostol Pablo at kung ano po pwede pong mangyari po sa atin. We are no different from Apostle Paul. Hindi po tayo kaiba kay Apostol Pablo. Why? Because we have one Savior and one Lord. Okay? Yung Lord ni Pablo, Lord din natin. Amen. Yung Savior ni Pablo, Savior din natin. Okay? Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 15 verse 20, anong sabi niya dyan? Nakuha ko ba? Hindi. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 15 verse 20, remember the word that I said to you. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. So wala tayong pinagkaiba kay Apostol Pablo. Amen po ba? Wala tayong pinagkaiba sa kanya. Dahil sa Apostol Pablo, ang pinaglilingkuran ni Apostol Pablo ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating tagapagligtas, amen. Siya yung tagapagligtas mo at siya yung aking tagapagligtas. So kung ano yung naranasan ni Apostol Pablo, posible na mararanasan din po natin. Posible na mangyari din po sa buhay po natin. Dahil kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, if they have persecuted me, they will also persecute you. Another thing na makikita po natin dito is his beloved people accuse him of being troublemaker. Okay, makikita natin sabi niya. In Acts chapter 24 verse 5 to 6, sabi po niya diyan, we have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the Nazarene sect and even tried to desecrate the temple, so we seized him. Okay. Ito po yung accuse po nila. Ito po yung bintang po nila kay Apostol Pablo before Governor Felix. But remember what Jesus said in Luke chapter 12, beginning from verse 51 to 53. Sabi sa Lucas chapter 12, 51 hanggang 53, ang sabi po niya diyan, do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. No, I tell you, but division. From now on, there will be 5 in one family divided against each other, 3 against 2, and 2 against 3. So they will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother. Mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. Sa Tagalog, sabi niya, akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko,
kundi pagkabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati. 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Mga kapatid po sa pananampalataya, ito ay isang katotohanan sa ating buhay sa mundong ibabaw po na ito. That is why we need to be courageous. If and when God allow these things to happen to us, pakinggan po natin ang sinabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13. Anong sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13? Sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Di po ba? Yun ang sabi po ng Apostol Pablo. I can do all things through Him who gives me strength. Ang lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa akin. Okay. Ngayon po, papasok po tayo doon sa court scene. Papasukin po natin ngayon yung court scene. Okay, yung scene with Apostle Paul and Governor Felix. Balikan natin yung Acts chapter 24 beginning from verses 14 to 16. Ano po? And if you open your Bible in chapter 24 of Acts, mababasa ninyo from verse 1 to 9, yung kabuuan po ng bintang nila kay Apostol Pablo sa harap ni Governor Felix. So sa pagkakataong ito ay nais kong bigyan natin yung tuon, yung pagsagot po ni Apostol Pablo kay Governor Felix. Ano po? Bigyan po natin yung tuon, yung pagsagot po ni Apostol Pablo kay Governor Felix dahil sa pakatang sa kanya. Sabi natin kanina, doon sa ating definition po, doon sa courage, being more courageous will help you respond appropriately. Di po ba? Sabi nga doon, being more courageous will help you respond appropriately. Dito makikita natin, doon sa pagharap po ni Apostol Pablo, doon po sa harap ni Governor Felix, makikita natin, Apostle Paul responded without being disrespectful to those who are in authority. Okay. Kung minsan kasi, nangyayari sa atin, sa sobrang katapangan natin, sumusubra tayo sa pagsagot. Di po ba? Kung minsan, akala natin, ang katapangan, ang pagiging matapang, ay nadadaan po natin sa mga pagsagot natin, di ba? Di ba? Yun ang alam ng mundo na ginagalawan po natin. Masasabi na matapang ka kung matapang yung sagot mo. O matapang yung parang yung, hindi lang matapang yung sagot, kundi talagang parang makikita sa mukha mo talagang tapang ito Di ba? Ganon yung sa mundo na ginagalawan natin. Ganon nila dinidefine yung katapangan, di po ba? Matapang ka. Kapag makita sa mukha mo na galit ka, matapang ka. Pero dito makikita natin kung ano ang tunay na katapangan na ipinapakita sa atin ni Apostol Pablo. Apostle Paul responded without being disrespectful to those who are in authority. Makikita natin po yan. Hindi pala ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon na katapangan. Yung sinasabi ko kanina, kung minsan kasi sa sobrang katapangan natin, sumusubra tayo sa pagsagot. Pero hindi pala ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon na katapangan, kundi ang malumanay at tamang pananalita ang nagpapakita ng tunay na katapangan. Tandaan po natin ang malumanay at tamang pananalita ang nagpapakita ng tunay na katapangan po sa atin. Sabi niya doon sa Luke chapter 12 verse 12, the Holy Spirit will give you the words to say at the moment when you need them. So kailangan natin pasakop para po mangyari po sa atin ito magkaroon po tayo ng tunay. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng tunay na katapangan. Okay. At yung sinasabi ko kanina, hindi po yung katapangan na na makita sa mukha mo na galit ka. Hindi po yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon na katapangan na nais ng Panginoon na ipakita po natin. Kundi ang malumanay at tamang pananalita
Yun po yung naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kagaya po ng nakita po natin na ipinakita ni Apostol Pablo sa harapan ni Governor Felix. Ano po? Para mangyari po ito, kailangan po natin pasakop sa banal na espiritu. Kung nais po natin na magkaroon ng tunay na tapang, pasakop po tayo sa banal na espiritu. Kapag nasa atin ang banal na espiritu, kagaya ng sabi niya doon sa Luke chapter 12 verse 12, siya po yung magbibigay sa atin ng salita. Okay? Siya po yung magbibigay sa atin ng mga salita na dapat po natin sabihin. It was the Holy Spirit who gave Apostle Paul the right words to say. Makikita po natin dito sa kanya pong pagharap kay Governor Felix sa mga tao na umaakusa sa kanya, it was the Holy Spirit who gave him the right words to say. Kagaya din po ng pag-share po natin ng salita ng Panginoon, ng ating pananampalataya sa iba. We must share Jesus with respect. Kailangan po nating i-share ang ating Panginoong Jesucristo na mayroong pong respeto. Results do not depend on us. Kasi kung minsan, yung tapang natin kung minsan kasi dinadala natin sa di ba? Yung kung minsan, di bali nang masaktan natin yung isang tao, sa pag-share natin ng salita ng Panginoon, di ba? Gospel. Kung minsan, di ba? Kung minsan hindi natin iniisip. Hindi tayo nagpapasakop doon sa naisin ng banal na espiritu when we are sharing the word of God, the gospel. Kaya magtataka tayo parang hindi nila naintindihan yung salita. Parang hindi nila na-gets kung ano yung mensahe ng naisin po natin na ibahagi sa kanila. Kasi nga, yung pagbabahagi po natin, kala natin may katapangan siya. Kasi matapang mong ibinabahagi yung salita ng Panginoon. Kaya lang, wala nang respeto. Kung minsan walang respeto doon sa pananampalataya ng iba. Akala natin yung resulta ay nakadepende po sa atin. But the result depends on the move of the Holy Spirit. Hindi po tama o bagay na dahil nasa atin ang katotohanan, ay maging rason para maging arrogante po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Marami po tayong nakikitang ganyan na nagtuturo sa salita ng Diyos. Di po ba? Marami po tayong nakikita na nagtuturo ng salita ng Panginoon na arrogante. Remember what Apostle Paul have said? Ano ang sabi ni Apostle Pablo sa atin? If I speak in tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Sabi po niya doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Kahit nasa iyo yung katotohanan, kahit alam mo yung katotohanan, kung ibinabahagi mo ito na walang pag-ibig at walang respeto sa iba, respeto sa pananampalataya ng iba, ay hindi ka pakikinggan. Okay? So ang tunay na katapangan sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon, sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon, kailangan po ng katapangan sa atin. Pero yung katapangan na sinasabi sa atin ng Panginoon ay yung katapangan na may respeto at may pagmamahal sa pananampalataya ng iba. Amen po ba? Yun po yung naisin ng Panginoon sa atin, kagaya ni Apostol Pablo. Diba? Hindi po niya inatake yung pananampalataya ng mga umaasok sa kanya. Pero makita natin, sumagot siya na mayroong malumanay na tamang pananalita na nagpapakita ito ng tunay na katapangan. At ito yung nais ng Panginoon. If we want to win people to Christ, kailangan malumanay at tamang pananalita ang maipapakita po natin sa kanila. At kagayang sinabi ko sa atin, yun ay mangyayari lamang kapag tayo ay pasakop sa banal na espiritu. Another point. To be courageous means you know and possess the truth. To be courageous means you know and possess the truth. Okay. Yan. Pag nasa witness stand ng isang tao, di ba? Kapag nasa witness stand ng isang tao sa isang korte, ano ang pinapagawa sa kanya? Ano ang pinapagawa sa isang tao na witness siya sa isang korte? Ba? Kailangan niyang manumpa, di po ba?
Kailangan niyang manumpa. Before na magsasabi siya kung ano yung nakita niya o yung na-witness niya, kailangan niyang manumpa. Diba? Kailangan niyang manumpa para sabihin niya sa korte, susumpa niya sa korte na sasabihin niya yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Diba? To tell the truth and nothing but the truth. Habang yung isang kamay ay nakataas at yung isang kamay ay nandun sa ibabaw ng salita ng Panginoon, yung Bible, di po ba? Sino na naka-witness sa atin sa korte, di po? Ganito yung before the open the discussions doon sa korte, di po ba? Ito yung unang nangyayari. Manunumpa po yung witness. Kaya pag wala sa iyo ang katotohanan, huwag ka nang maglakas loob na humarap bilang isang witness. Diba? Kung wala sa iyo yung katotohanan, huwag ka nang maglakas loob na humarap bilang witness because the court will cite you in contempt kapag ikaw ay makita na nagsisinungaling. So maaaring sa kultura ng mga Hudyo, okay, kakalad ka rin ka palabas sa korte at pagbabautuhin ka hanggang sa mamatay. Okay. Siguro ganun, Maaaring ganun po yung kultura nila doon sa kapag nakita ka nila na nagsinungaling sa isang korte, kakalad ka rin ka sa labas at pagbabatuhin ko, kagaya ng ginawa nila kay Stephen. Dahil para sa kanila, hindi katotohanan yung sinabi ni Stephen, kaya pinagbabato siya. Di ba? Nakita natin na pinagbabato si Stephen, Pero alam natin na si Stephen ay nasa kanya yung katotohanan. Sinabi niya yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pero para sa kanila, it is a lie para sa kanila dahil hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ginawa nila, kinaladkad nila si Stephen, dinala sa labas, pinagbabato-bato nila. Kaya napakahirap po yung humarap sa korte na wala kang dalang-dalang katotohanan, na hindi mo dala yung katotohanan. If you do not possess and know the truth, huwag ka nang humarap sa korte. So Apostle Paul, makita po natin dito sa pagharap po ni Apostol Pablo doon sa harapan ni Governor Felix, kung saan ito ay parang isang korte. Okay? Kasi nandoon yung attorney, makita natin, nandoon yung doon nila lilitisin si Apostol Pablo. And Apostle Paul was not afraid to testify because he knew and possessed the truth. Baka maging matapang po tayo, kailangan po natin alam yung katotohanan at kailangan we possess the truth. Kaya kung if you possess the truth, if you know the truth, if you possess the truth, then nasa iyo yung katapangan. Hindi po natakot si Apostol Pablo because he possessed the truth about his Jewish faith. Likewise, he also possessed the truth about his Christian faith. Noong naging Kristiyano si Apostol Pablo, hindi naman niya kinalumutan yung kanyang pagiging isang Jewish, yung pananampalataya niya na yung Jewish. Hindi niya kinalimutan. Nandun pa rin. Okay? Neither he denied also about his faith in the Lord Jesus. Ito yung matapang ito yung matapang na sagot ni Apostol Pablo. In verse 14 to 15, doon sa ating text, sabi niya, I admit that I worship the God of our ancestors as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that is in accordance with the law and that is written in the prophets. And I have the same hope in God as these men themselves have, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. Sabi po na Apostol Pablo. Ito po yung matapang na statement po na Apostol Pablo sa harap ni Governor Felix. He possessed all this truth sa kanyang puso. Ang mga katotohanan na ito po ay nasa puso po ni Apostol Pablo. Sa kanyang isip, puso at kaluluwa. Kaya ang sabi niya doon sa John chapter 8 verse 32, anong sabi niya sa John chapter 8 verse 32? Ang sabi niya, then you will know the truth and the truth shall set you free. And lastly, be courageous because the enemy
will not give up easily. Kailangan maging matapang po tayo dahil po ang kaaway ay hindi po siya basta-basta nag-give up. Hindi po basta-basta nag-give up ang kaaway. He did not give up easily on Apostle Paul and will not give up easily on us. Hindi rin po siya mag-give up sa atin. Kung hindi po nag-give up ang kaaway kay Apostol Pablo, hindi rin po siya mag-give up sa atin. He will use even the most influential people or even the people whom we love and respected para tayo po ay i-pull down. Makikita po natin yan sa chapter 24 verse 1. Anong sabi niya doon sa 24 verse 1? Sabi niya, mababasa po natin, 5 days later, the high priest Ananias went down to Caesarea with some of the elders and a lawyer named Tertullus. And they brought their charges against Paul before the governor. Makikita po natin, no other than the high priest Ananias went down to Caesarea. Okay? Walang ibang po, kundi yung high priest ang pumunta po doon sa Caesarea para po akusahan si Apostol Pablo sa harapan ni Governor Felix. Why the high priest? Bakit yung high priest? Bakit hindi na lang yung attorney nila o yung members of the Pharisee? Bakit yung high priest pa? Bakit kaya? Because the style of the enemy is intimidation. Intimidation. What is intimidation? To frighten someone or to make someone be in awe of you. Sabi po niya dyan. Yan po yung name of the game ng kaaway po, intimidation. Pag hindi niya tayo makukuha sa mga bagay para hindi tayo matakot, ang gagawin po ng kaaway, i-intimidate po niya tayo. At ito po yung nangyari kay Apostol Pablo. Okay? No other than the high priest went to Caesarea to accuse Paul before Governor Felix. Makikita po natin yan. Ito yung dahilan kung bakit pumunta po yung high priest na si Ananias. Para i-intimidate po si Paul. Para iput po yung pressure kay governor to decide on their favor, di ba? Ito yung inaasahan ng high priest . Ito yung taktik ng kaaway, Okay, para po i-intimidate po yung kaaway, The thing is, makikita po natin, Governor Felix, makikita po natin sa Acts chapter 24 verse 22, sabi niya, Then Felix, who was well acquainted with the way, adjourned the proceeding. Makikita natin diyan, Nagulat si gulat si Ananias, Si Governor Felix pala, acquainted pala siya sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba mababasa natin diyan, sabi niya, Then Felix, who was well acquainted with the way, adjourned the proceedings. So gulat si Ananias, Si Felix pala ay maaaring malapit na rin siyang maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi niya diyan, he was well acquainted with the way. Sino yung way doon na sinasabi doon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. So anong ginawa ni Governor Felix? He adjourned the proceeding. He adjourned the proceeding. Okay. Possible reason why Governor Felix was well acquainted with Jesus is this might not be the first time that Paul have met the governor. Okay. Baka hindi ito yung first time na ma-meet po ni Paul yung governor. Dahil alam po natin na si Apostle Paul po ay isa apostle to the Gentiles. Amen po. At si Governor Felix ay isang hentel. Diba? At si Paul ay isa po siyang apostle to the hentel, to the Gentiles, di po ba? So I believe itong tagpo na ito, hindi po ito yung unang pagkakataon na ma-meet po ni Paul
ni Governor Felix si Paul or vice versa. The reason why, makikita po natin, Felix was well acquainted with the way. Dahil on the previous verses, makikita po natin na nakikipag-usap po, may makita po natin that chapter 25, I believe chapter 24 and 25, verse 24 and 25, makikita po natin, sa verse 24 and 25, sabi natin dyan, several days later, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish. He sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Christ Jesus. As Paul talked about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and said, "That's enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you." So possible po dito na si Apostol Pablo po ay hindi to yung first time niya na ma-meet si Governor Felix. Si Paul po is already with courage ay binabahagi na po niya yung gospel, yung ating Panginoong Jesucristo kay Governor Felix as apostle to the Gentiles. Kaya alam na ni Felix kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Although makita po natin that the governor had wrong motives, kasi nakita natin, hinihintay niyang suhulan siya ni Paul nakikita natin siya na hinihintay niyang suhulan si Paul, kaya ayaw niyang i-release si Pablo But Apostle Paul, makikita natin dito, Apostle Paul boldly and courageously share God's word and truth in truth, and God's used this opportunity in His favor. At makikita natin yung pagbabahagi ni Pablo na yon, yung hindi pagtigil ni Apostol Pablo na ibahagi sa governor yung salita ng Panginoon patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. In this situation, in this moment, ginamit ng Panginoon na pabor kay Apostol Pablo. Dahil makikita natin hindi pa nakirinig wala pang nangyayari doon sa loob ng korte. In-adjourn kaagad ni Felix yung proceedings. Diba? In-adjourn na niya kaagad. In favor of Apostle Paul. Because of the courage of Paul. Dahil po doon sa yung courage po ni Paul, na ibahagi po yung kanyang pananampalataya. At makita po natin, God, through Governor Felix, protected Paul for 2 years. Yun yung favor ng Panginoon kay Apostol Pablo. Through Governor Felix, God protected Apostle Paul for 2 years. At ang Diyos lang ang nakakaalam ng iniisip at intensyon ng tao. Makikita natin, though Governor Felix have a wrong motives, mayroong motives po siya, he's keeping Apostle Paul. He kept Apostle Paul for 2 years. Dahil baka sakaling suhulan siya ni Apostol Pablo. Pero hindi naman ginawa to ni Apostol Pablo. Why? Kasi kasalanan ito Kasalanan yung manuhol. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng iniisip at intensyon ng tao. He knew what is in the heart of Governor Felix. So he did not allow Governor Felix. Either he did not allow Governor Felix to decide the case of Apostle Paul. Kaya makikita natin doon sa last verse, sa verse 27, makikita natin po doon, when 2 years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus. But because Felix wanted to grant a favor to the Jews, he left Paul in prison. Sabi po niya John. God did not allow Governor Felix to decide the case of Apostle Paul because Governor Felix have already made a decision to favor Paul's accusers. Dahil ang intensyon ni Governor Felix ay talagang yung pabor ay ibigay niya doon sa mga, despite of knowing the way. Ganun talaga
yung nangyayari sa buhay natin. Ano. Kung minsan, akala natin sa atin siya. Ano. Kung minsan sa kasama natin siya. Diba? That is why you need to take, kailangan natin talaga na maging malakas ng loob sa ating pananampalataya. Kasi people near and dear to us, talagang they will, magiging, di ba, masakit yun. Diba? Kapag they will disown us. Pagdating ng araw, they will disown us. So kagaya ito nangyari kay Apostol Pablo. Despite of sharing God's word to Governor Felix at the end of 2 years, makikita natin Governor Felix disown Apostle Paul. Bakit? Dahil iniwan niya si Paul doon sa prison. Dahil ang intention niya ay paburan yung mga kaaway ni Apostol Pablo. But keeping Apostle Paul in prison, punishment or a provision? Provision ba o punishment po ba yung ginawa ni Governor Felix kay Apostol Paul na iniwan, hindi niya di ba? Parang justice denied si Apostol Paul parang justice denied. Hindi na i-serve yung justice sa kanya. Dahil doon sa wrong motives po ni Governor Felix sa kanya. Pero is this a punishment or a provision? Kagaya ng sinabi ko kanina, God knows. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay sa atin. I believe it is a wonderful provision for Apostle Paul. Naniniwala po ako na yung ginawa na ito, na ito ay ginamit ng Panginoon. It is a wonderful provision for Apostle Paul. God knows what is best for Apostle Paul and also for each one of us. Hindi lang parang kay Apostle Paul, kundi para sa bawat isa sa atin. Alam ng Panginoon kung ano yung pinaka-the best sa atin. I believe it is a wonderful provision from God for Apostle Paul to remain in prison para patuloy na protektahan po siya sa mga tao na nais na patayin po siya. Alam naman natin nasa labas, baka makalabas lang ng konti si Apostol Pablo, kaya nga siya pinadala kay Governor Felix kasi maraming taong talagang gustong patayin po siya dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So God has a wonder plan for him. Ang Panginoon ay mayroong pong napakabuti at napakaganda na plano kay Apostol Pablo para pumunta po doon sa Rome. To go to Rome. That time, pag pumunta ka sa Rome, siguro para kang pumunta sa United States of America. Di ba? Nung panahon natin, noong 1970s, 1980s, even 1990s, kala na yung US is a rich green pasture to many of us. Di po ba? So nung panahon na yon, yung pagpumunta ka sa Rome, Rome is a popular city that time, di po ba? Sila yung sentro, yung Rome. So what a wonderful provision for Apostle Paul. What a blessing, di po ba? Nadadalhin pala siya ng Panginoon doon sa Rome. Kasi yun yung plano ng Panginoon. Dadalhin po siya doon sa Roma. Okay? To meet very important people there and to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Di po ba? What a wonderful provisions. Kung minsan may mga pangyayari din po sa buhay natin na kung minsan hindi natin maintindihan. Sometimes we questions the Lord. But I tell you, brothers and sisters, hindi po, kung ano man yung situation na meron tayo, hindi po yan aksidente. If you know that you possess the truth, if you have Jesus in your heart, kapag ang ating Panginoong Jesucristo, you have trusted your life sa ating Panginoong Jesucristo, Jesus is your Lord and Savior, ano man yung nangyayari sa buhay po natin, naniniwala po ako, nakagaya po ni Apostol Pablo, kahit na makikita natin na parang hindi pabor yung pagiging nandoon sa kulungan, ano man yung situation mo ngayon sa buhay mga kapatid, may magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Amen po ba? Kaya wag po nating ireklamo kung minsan,
nirereklamo natin yung mga kalalagayan natin sa buhay. Pero alam natin, napakagandang provision iyan. Kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, napakagandang provision yan ng Panginoon sa atin. Amen po. At yung pagpunta po niya doon sa Rome, yan po yung aabangan po natin sa mga susunod po, sa mga huling bahagi po ng series po natin. Again, ang pananatili po ni Apostol Pablo sa kulungan ay provision sa kanya ng Diyos. Dahil sa kulungan po, malaya niyang naipapahayag ang salita ng Panginoon. Di po ba? Sa kulungan, malaya po niyang naipapahayag ang salita ng Panginoon. Di ba? Di ba yun yung nais natin? Di ba yun yung nais ng Diyos sa atin? Sa labas, hindi niya malayang maipay dahil gusto maraming pumatay sa Kanya. Pero doon sa loob ng kulungan, malaya niyang naipapahayag. At mas marami pa yatang nakakaalam yung ginagawa ng Diyos. Kaya makita natin kahit nakakulong sa Apostol Pablo, di ba? Kahit napakakulong sa Apostol Pablo, God used his life to turn the world upside down. Amen po ba? Kaya kahit anong sitwasyon meron po tayo, just keep on serving the Lord. Just keep on sharing the Word of God. Because you'll never know ang Panginoon ang magbibigay po ng resulta sa lahat ng mga ginagawa po natin. Amen po. Praise the Lord. Kahit nasa sitwasyon din sa iglesia, kung minsan nag-aasam po tayo ng magandang resulta, kung minsan nadi-discourage tayo dahil parang hindi natin makita yung napakagandang resulta na pinapanalangin natin sa iglesia. But I believe God is moving. Amen. God is moving. Dahil ang Diyos ay hindi po siya nagbabago noon at magpakailan. Hindi sa kalooban ng tao o desisyon ng tao ang pagkakulong ni Apostol Pablo. Niligay po at dinala po siya doon ng Diyos para lalong patibayin ang kanyang loob sa pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya kapatid, kay Kristo, sinasabi ko kanina, ano man yung kalalagayan mo sa buhay ngayon, hindi po yan isang aksidente. Dahil ito yung nais ng Panginoon para maging malakas ang loob natin sa lahat ng pagkakataon. Another thing, let us not forget what says in Psalms chapter 27, verse 10, sabi niya, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. And in Deuteronomy chapter 31, verse 6, sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. And I hope the Word of God today give us courage na patuloy na maglingkod sa Kanya, patuloy na manangan sa katotohanan sa ating Panginoong Hesukristo hanggang sa Kanyang pagdating. Amen po ba? Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita sa umagang ito. Lord, alam po, hindi po lingid sa inyo ang lahat ng mga pinagdadaanan po namin, O Diyos. Lalong-lalo na po, Panginoon, alam namin, Panginoon, na nalalapit na po ang iyong pagdating. Kaya sa oras po na ito, Lord, dalangin po namin na patuloy mo na palakasin ang loob ng bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, O God, na panghawakan po namin ang aming pong pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Na yung katotohanan, Panginoon, na nalaman po namin, na hindi po namin ito bibitawan, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, paghariin mo po, Panginoon, ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na magpasakop sa Kanya. Alam namin, Panginoon, sometimes we struggle, O Lord God, to submit, Lord, to the will of the Holy Spirit in our lives, Lord. But, O God, our prayer today is give us the courage, O Lord God, to submit ourselves doon po sa naisin ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo dalangin. Amen at amen at amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayong magbigay ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating kaloob. Amen. Praise the Lord. Pero bago po tayo, habang